feeling nila ina-attack sila. Ano ba? Kasi talaga? Diba? Ano bang topic? 'Di ba? Ano bang top? Hindi ano bang topic ng pinag-uusapan? Si Sara ba o kung paano ginagastos ang pera ng taong bayan? 'Di ba 'yan naman ang naging issue kay Sara, yung papaano ginagastos ang pera ng taong bayan. So ngayon, kung yan talaga ang topic at hindi si Sara, dapat pag-usapan natin kung paano ginagastos ang pera ng taong bayan ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Kasi kung si Sara lang ang topic, ibig sabihin niya, pamumulitika lang yan. Correct. Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong favorite American colony trader, si Sas Rogando Sasot. At eto na naman ang ating live ngayong gabi. Kasama po natin uli si Joey Everyday na aking dating katiktokan pero hinaintay ko. Nasa na ba si Joey? Joey, magpakita ka na. Kamusta kayo? Wait, Joey, magpakita ka. Magpakita ka na. Ayan. Kamusta kayo guys? Naririnig niyo ba ako? Am I loud and clear? Sabi ni Vince Apostol, love you, Sas Rogando Sasot. Alam mo, Vince, huwag mo akong mamahalin dahil madidisappoint ka lang. Huwag niyo akong mamahalin, madidisappoint lang kayo. Naririnig niyo ba ako ng maayos? Can you hear me? Can you hear me clearly? Imelda Jimenez, Rotias out Nederland. Oy, hoy, hoy, Imelda. Hoe gaat het? Alles goed? Alles goed? Oy, loud and clear ako? Okay, hintayin lang natin si Joey Everyday. Ayan, i-add niyo yan si Joey Everyday. Ano yan galing yan. Si Joey ay, inimport ko from TikTok. TikToker yan si Joey, saka si Coco. Diba? Hello? Ang tagal naman ni Joey Everyday. Ayan. Hello? Narinig mo ako, Joey? Am I loud and clear? Yes, very loud and very clear. Ayan, guys, i-add niyo si Joey. TikToker yan, in-import ko siya from TikTok. Import talaga. Kasi dito sa China, girl. Ewan ko ba kay Uncle Xi Jinping? Ayun lang, naglalag ako. Ayun ang nakakaloka. Can you imagine? Na-access ko yung Facebook. Pero hindi ko na-access yung TikTok dito sa China. Labo. Ayaw nila ng kabobo. Kasi nga di ba marami. Paano naman sa TikTok? Diyos ko, pinag-uusapan nila mga 10 gender, 50 genders. Sino ba? Anyway. Ano nga raw yung China? They don't get high on their own supply. Oo. Bahala na kayo dyan. Charot. Anyway. So, ayan na. Ito, i-add nyo si Joey, mga friends. I-add nyo si Joey everyday. In-import ko po siya from TikTok. So, ayan ang mga namin yon, yung mga walang tulugan moments nung nandiyan pa ako sa Pilipinas. Ayan. Sabi niya, sabi ni Ray, i-live ko kayo sa TikTok. Paano yun? Paano mo ito ila-live sa TikTok? I-stream niya sa TikTok. Pwede ba yan? Oo. Sa computer yata niya. Okay, gawin mo. Okay, go. Gawin mo. Di gawin mo. Sabi ni Lange, nagsuklay ka na ba kahit may sakit ako ngayon? Nagsuklay ka na ba? Ano ba yung message yun? Kasi naman yung background kasi ni Joey, puti na ang liwaliwa. Sorry na. Ayan. Nagsuklay na ba ako? Alam mo, hindi uso nagsusuklay sa Europa. Nakuha ko na yun sa Europa. So, messy hair, don't care. Messy hair, don't care lang po sa Europa. Diyos mio. Pag hindi ka maganda na hindi maayos ang buhok mo, ibig sabihin hindi ka talaga maganda. Hindi ka talaga maganda. Ganun lang talaga yon. Correct. Kita mo yung isa, niliquify
Burado na yung tenga. Burado na yung tenga, kakaano. Yung isang vlogger, niliquify niya yung itsura niya, pinasmoothen, binlur pa, ano pa ba lahat na girl. Pinatighten na, yung shape ng mukha. Diyos me, iba talaga mga pitik ng mga tao, no? Na parang ano ba? Pwede namang i-retouch mo lang ng kaunti. Huwag naman yung in-overhaul mo, girl. Totoo. Kakaiba talaga yung mga pitik ng mga, actually sa totoo lang, itong mga nakakaraang araw. Di ba yung mga pink nun, may mga pitik talaga sila na parang, ito malamang yung ugali nito na ganito, malamang pink to ganyan. Yung nagalabasan na ngayon, yung mga mga ka-unity team na pumipitik na ngayon at lumalabas na ang pagkadilaw, ang pagka-pink. Diyos me. Oy, batiin naman daw natin ang mga OFW sa Hong Kong. Oh, hello sa mga OFW po na nasa Hong Kong. Oy, Joey, nakapag-Hong Kong ka na ba? Hindi pa. Southeast Asia pa lang. Hoy, nakapag-Hong Kong, bakla? Parang lahat Ay, kasi mahal na rin naman kasi sa Hong Kong ngayon eh. Kasi dati talaga, ang Hong Kong, siya yung parang Bangkok noon na sobrang mura ng mga bilihin, sobrang ngayon. Parang hindi ako interesado. Parang ang gusto kong puntahan yung mga... Talaga? Yung mga Laos, ganyan. Mga United Heritage Site, yung mga ganun. Yung mga culture. Gusto mo ng culture. Ay, talaga dapat mag-China, pero baka sabihin nila ano ka na. Baka sabihin nila mouthpiece ka na rin ng Beijing in Beijing. Ay, mga India. Gusto mo mga ganyan. Gusto mo yung may mga history, ganyan. Ganun. Yung may kakaiba kang makikita na kasi syempre diba sa Hong Kong parang kaya naman nagpupunta yung mga tao doon because they want to shopping. Shop. Oo, ganyan. Stupidity is the best policy ako. So, hindi ako mag-shopping, hindi ako gagasta ng bonggang-bongga. So dapat pala mga Laos, Cambodia, ganyan. Myanmar, ganon. India, ganyan. Gustong-gusto kong mapuntahan. Pero kasi yun yung tawag dito parang sobrang complicated mag-apply bilang turista. Yung Bhutan, kasi they only accept certain number of tourists in a year. Pagkatapos, kunwari inline ka na, pwede ka na mag-visit. Tawag dito, magbabayad ka ng... magbabayad ka ng parang entrance fee, gano'n. Magbabayad ka ng environmental fee. Oo. Environmental fee ata yun. Yung last mahal na yun. check ako, around 100,000. Kakaiba, plug. Anyway, sabi niya, hala pareho daw kayo ni Rowan. Baka pwede kayo maging travel maging travel buddies. Tara na, planuin na po natin yan. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayong gabing ito ay ang Laban-Laban Bawi-Bawi edition ng Nitong Belina. Ni Little Tambi. Diba? Ito, may watching from Chongqing si Francis Guevara. Diba, nakakaloka. Naka-access namin yung Facebook pero yung TikTok hindi. Wala talaga, girl. Talaga. Oy, Hana, shout out ka rin, Leche. Si Hana, producer ko sa SMNI. Hello. Okay. Hello po. So, doon na tayo sa laban-laban, bawi-bawi. So, ano man nangyari? Yung mga tao, nag-live ako kagabi sa TikTok eh. Hala, talaga yung Belina talaga. Si Christian nakikichismis din. Oy, Christian, magtrabaho ka. Ano yan, Pilipino yan nasa Germany. Magtrabaho ka dyan, Diyos ko, no? Nasa train ka ba ngayon? Tapos ano nangyari? Ikwento mo nga yung eksena. Nag-check ako sa X formerly Twitter. So apparently meron pala siyang mga doon. Meron siyang mga inaano na siya doon kino-confront na siya ng mga tao doon na parang really Sandro, talagang binibigyan mo pa ng premium yung
yung mga tao na sobrang grabe yung oposisyon na mapalibing yung lolo mo, ineme, ganyan. So, nagde-deny siya. Sabi niya, gano'n, never naman ako. Well, 2 points yung parang dinidefend ni Sandro yung sarili niya. Pero, ang punto ni Sandro, first, sabi niya gano'n, kumbaga yung first niya na reason is, lumapit nga ako sa speaker, kay Edsel Lagman, na sabi na, please, wag mo naman, do not make me name PRRD. Kasi, kasama namin yan, ganyan. Na hindi ko alam na parang Sandro talaga feeling mo dahil nakiusap ka na wag mo siyang pangalanan. So feeling mo hindi mo na siya pinangalanan. Feeling mo hindi namin malalaman kung sino 'yun. Ito pa si Sandro parang hindi mo nag-iisip. Ano ba 'yan? Yun yung niya, yun yung parang first niya first niya na point na, ang bait ko kaya kasi tawag dito, Hindi niya nakiusap pinangalanan kaya si PRD. Oo, hindi ko nga pinapangalanan si PRRD ganyan. Pagkatapos yung second niya, sabi niya, it's untrue na kakampi ko ang Makabayan Block. In fact, lahat ng programa na against them, sinusuportahan ko pa rin. Keme, ganun. Hindi niya naiintindihan. Hindi niya naiintindihan kung bakit galit yung tao. Alam mo, Bex, kaya hindi niya naiintindihan kung bakit ang galit ang tao. Sandali lang ha, i-clarify ko lang, ang tawag lang talaga namin Bex, pero si Joey po ay biological woman at ako po ay cosmological woman. Gusto niyo yung cosmological. Ano ba ako? Jupiter, ganyan. Cosmic entity. Para wala hindi ba pate? Cosmological woman. Ang dami Ano daw akong pasabog. Ano po ako? Comet. Okay. Anyway, so yun na nga. Hindi niya pinangalanan si PRRD, pero inexplain niya nga na hindi nga raw niya pinangalanan kasi daw kasama namin. Ang ano ko naman, kasama niyo saan? Sa kayo punta? Kasama mo saan? Sa kayo punta, Sandro? Kasama? Ano po ako? Ito naluloka si Sandro, comedically woman. Hindi po siya comedically woman. Tigilan niyo kasi Sandro. Si Sandro is Sandro. Anyway, straight siya, guys. Wag na natin straight naman si San. Sabi ni Christian, sama kami. Di ba yun nga parang, kasama niyo ba saan? Sa kayo punta? Hindi yun talaga parang, paano kasama niyo? Unang-una, hindi niyo kapartido si PRD. Dahil nga si Sandro ay Partido Federal. Si PRD hindi Partido Federal. Ikalawa, hindi naman in-endorse ni PRRD si BBM, no? So, di ba nga tinawag pa nga niya? So hindi niya pinangalanan si PRD. Pero alam natin na si PRRD 'yon. Tapos sinabi niya hindi raw siya to support. But what we're saying is not that you are supporting them. Na parang sinusupport ko yung cause nila. That's not the issue. The issue is you are conniving with them. Magkaiba kasi yung supporting and conniving. Correct. Nandito raw si Attorney Trixie. Attorney Trixie. Gusto mo umakyat, Attorney Trixie? Pwede pala itong the more the merrier. Parang pwede siya up to 6. Ay, talaga? Pwede pala tayo dito mag-party. Tawagan mo si Mami Laika. I-message mo nga si Mami Laika. Go. Ay, hindi ata kami friendly. Actually, pwede nga pala. Tasalan si Mami Laika. Teka. Anyway, so ang nangyari is lumaban-laban siya at bumawi-bawi. Kaya isa po siyang sex bomb.
Ang pinakabagong miyembro ng sex bomb dancer. Ayan. Hindi niya na-calculate kasi, hindi niya na-calculate kung gaano ka-offensive yung ginawa niya. Yun nga, hindi niya naiintindihan na hindi namin sinasabi na supportive ka sa Makabayan Black. In this specific instance, in this very, very instance, na nangangailangan ng critical na pagtanggap mo doon sa mga impormasyon na dumarating sa'yo, hindi ka naging, at least yun man lang hindi ka naging critical. You took it as a gospel truth na talagang tinrete nung matandang Duterte si Franz Castro, 'di ba? Kung tutuusin, pwede ka nang ang pwede naman kasi gawin ni Sandro doon, dapat di na siya nagsalita eh. Kasi understood naman siya na sa totoo lang, hindi naman talaga ako magugulat na susuportahan niya yung uncle niya. Hindi man ako magugulat din. Mas magugulat ako pagka hindi niya sinuportahan yung uncle niya. Nakapirma na siya doon sa resolution and everything eh. Mas magugulat ako hindi siya pumirma at hindi niya sinuportahan yung uncle niya. Ang point kasi doon, Sandro, wag mo sagad-sagarin sa isang araw yung mga kaeng-eng. Isa-isa lang. Sino yung mga signatories doon sa resolution? Yung nag-forward ng resolution? Dalipe is there, si Duke Frasco is there. Yung mga deputies yun eh. Mga deputies yun eh. Teka. Si Congressman Gonzales Jr., Congressman Puno, Congressman Camille Villar, buuin natin yung mga pangalan nila. Representatives Si Camille Villar? Yes. Di ba chokaran sila ni Sandro? Representative Aurelio Dong Gonzales Jr., Roberto V. Puno, Camille Villar, Christine Singson Mihan, Raymond Democrito Mendoza, Ralph Recto, Vincent Franco Duke Frasco, Manuel Jose Manix Dalipe, Marcelino Libanan, Ferdinand Alexander Marcos, si Sandro, Yeda Marie K. Romualdez, Elizalde S. Co, Robert Ace Barbers, Tobias Reynald M. Tiangco, Angelica Natasha Co, Jude Asidre, Brian Raymond Yamsuan, Luis Raymond L. Ray Villoferte Jr., Eliandro Jesus Madrona, Albert S. Garcia, Johnny T. Pimentel, chair to ng Commission on Energy, Committee on Energy, Jordin Jesus M. Romualdo, Michael John Duavit, Wilfredo Mark M. Enverga, and Jose Joboy Aquino II. At ito po ang mga nanalo ng loto. At ba nanalo ng loto? Anyway, kita mo sino wala dun sa mga nag-sponsor? Si GMA at saka si Representative Ungab. Hindi. Sino yung maingay noong kay Inday na wala dyan? Si Kimbo. Wala. Di ba? So, ibig sabihin, medyo parang nahimasmasan si Kimbo. Ewan ko, pero kasi yung pinakita ni Kimbo nung I was watching her the entire confidential fund saga. Yung first niya na paliwanag, ang dami kasing flip-flop ni Representative Kimbo dun sa paliwanag tungkol sa confidential fund. Tapos nung una parang sabi niya, hindi, merong item doon. Yung item doon, walang nakalagay. Pero, since may item, okay lang na maglagay ng pera doon, ganyan. Apparently, hindi pala ganun yung paliwanag ng hindi yun yung yun yung una niyang paliwanag eh. Hindi yun yung tamang paliwanag. Kasi, yung transfer na 125 million is not being put on the confidential fund line item do sa budget ni Inday. Ang paliwanag doon nila Franz Castro, which is
to be fair naman kila Franz Castro, tama rin naman yung punto niya. Sabi niya doon, tingin ko tama rin naman yung punto niya doon. Sabi niya, hindi mo pwedeng lagyan yon kasi zero yon, walang money na nakalagay doon sa line item na yon. Ang explanation nila E.S. Bersamin at saka ni Secretary Ungab, yung merong line item si Inday, parang good governance kineme, in which one of the authorized uses is yung confidential fund. Na allowed rin yun doon sa part na yun. Yung explanation ni Rep Ungab at saka ni E.S. Bersamin, yun yung pareho. Medyo na bad trip lang ako kay Representative Kimbo doon. Sa kanya, kasi ang labo niya mag-explain. Nagpabago-bago siya mag-explain. So, the entire time, lalo na sa Congress, ang na-appreciate ko lang talaga na explanation doon tungkol sa confidential fund. Yung kay Rep Ungab. Ayun. So, apparently, sabi niya, alam ko yan, kasi ako yung chairman ng Committee on Appropriation nung ginawa namin yung budget ni Inday Sara eh. Ayun. Ay, tapos parang feeling ko, na-fed up na rin siya. Kaya inagaw niya na yung mic kay Kimbo. Kaya siya na yung nag-explain. Kasi hindi ma-explain ni Kimbo ng maayos eh. Parang feeling ko, hindi niya ma-explain ng maayos. Parang feeling ko, ayaw niyang i-explain ng maayos. Ganun. So, ano nang gagawin? Ewan ko. Ngayon, hindi ko alam kung bakit todo depensa siya nung una, di ba? Di ba, siya pa nga yung bonggang, nung first na tinatanong natin, yung whether or not extraordinary funds is confidential or not. Di ba siya pa nga yung unang putak na ang extraordinary fund ay fully audited? Di ba? Pero yun na nga, di ba? Hindi nga siya fully audited. Wala nga ang auditing kasi. Halimbawa dito, yung impact leadership, girl, tumataob na. I-explain lang po namin sa mga taong impact leadership. Ang impact leadership po ay, ito po ay pinapatakbo ng political officer ni Senator Kiko Pangilinan. Okay? So, ano po ito? Pink po talaga. Pink po itong impact leadership. Ngayon, itong impact leadership ay nakisakay, no? Sa Hindi Mo Pera Yan campaign. So, nakikita natin na mga bakla. Ulitin ko, si Joy po hindi bakla. Isa po siyang biological woman. At ako po ay cosmological woman. Bakla. Matagumpay ang Hindi Mo Pera Yan campaign dahil ang mga pink nakikisakay at hina-hijack nila ang Hindi Mo Pera Yan campaign. At ang gusto nilang ang ginagawa nila, inaano nila si Inday Sara saka si Duterte. Duterte na naman yung may kasalanan for them. Ang hindi nila alam, mga kababayan, ang MOOE ng executive, hindi, yan, kailangan niya may resibo. Liquidated siya via receipts. At meron pang may procurement pa yan. Meron pang subject to procurement law pa ata ang executive department, I think 'di ba? Nagets nyo ba? Ang executive, I believe ang executive department ay subject to procurement law. Yes, yung halimbawa, 'di ba? Sabi nila maganda raw quotes ko. I thank you so much po. Alagang po yan? Alagang winter. Ganyan po talaga pag may winter. Girl, hindi na-preserve. Anyway, so, para sa kaalaman ng lahat, okay, kasi hindi kasi ito alam ng mga tao. Okay, dapat ito ay explain din kasi ng impact leadership ng executive department. Ang kanilang mga pondo ay subject to procurement. Okay? Hindi ka basta-basta na hindi yan discretionary kung saan mo gustong bumiling bookstore or saan mo gustong bumiling eklabu. Sa Senado at Kongreso, hindi po sila kasakop ng procurement law.
Kasi nga, all they need to do is to certify eh. It's to certify. That Oo. is yung malaking kaibahan, no? Ganun yung malaking, ano daw At ang alaging daming ang daming na-ombudsman sa executive department pag hindi sila sumunod sa sa procurement laws. procurement law. Oo. Kaya Ganun, nga, di ganun ba, kakomplikado yung rules na yon. ng paggastos nila ng MOOE nila. Kaya nga, di ba, pag pinuntahan niyo yung website ng Office of the Vice President, makikita niyo doon, may transparent yung Office of the Vice President. Okay? And just to be fair to Lenny, si Lenny ay naging transparent din sa kanyang procurement. Okay? Meron din siya sa website ng Office of the Vice President. But this became a norm nung panahon ni President Duterte because of his campaign for transparency at Chuchu Eklabu. So, makikita mo yan doon. Pero ang Senado at Kongreso po, wala po silang ganyan. Naiintindihan niyo mga friends. So, ngayon itong impact leadership na isang pink think tank, nakikisakay sila sa issue ng hindi mo pera yan. Ang inuusig nila si Duterte, mali nga sila kasi nga subject to procurement law, ang MOOE ng President, ng Executive Department, President, Vice President, etc. Tapos ngayon, inuusig sila Joey. Sabi nung pinagtatanggol nila yung meron daw audit sa COA. Kasi hinihinga na sila ng mga tao, nasan yung ni Kiko. Sabi nila, so, iba-iba na yung mga sinasagot, COA ba kami? Tapos, ang isa is, hindi naman kami COA. Meron din siyang sinasabi na ang itemized emirate ay nasa mga BEX. Ito si Joey, nasa corporate world ito eh. Nakita mo na yung itemized list? Oo, yung 2020. 2020 lang yan, di ba? Oo, 2020 lang yun eh. Pwede ba yun? Ganyan ba sa corporate? Hindi, syempre. Kasi parang ang ginawa doon, inatado-atado lang. O kung kunwari, magkano yung pondo, kunwari, magkano ang pondo ng HOR? Let's say, 100 pesos. Okay? Yung itemized list doon, kung ilan yung congressman, hinati-hati siya dun sa, kung ilan sila, iba-iba yung figures, ganyan. Hindi ko alam kung, of course, kung sino magde-decide dun, kung sino makakakuha ng mas malaki, sino hindi. I believe that is the decision of the House Speaker dun sa mga funds na I'm pretty sure meron niyang minimum amount na maaari silang makuha na entitlement na pare-pareha sila. And then some amount that can be decided by the House Speaker kung magiging entitled sila sa mas malaki dun sa minimum entitlement nila. Ano lang siya, yung inatado-atado lang yung amount o para sa personal services, sa ganito mo, o dito sa consultancy mo, ito yung allowed, ganyan. Ganun lang siya. Pero we still don't know na parang ako, kunwari, personal services yan. O ilan yung taong hinire mo, para saan? Kung consultancy yan, what exactly? What did you consult? For what specific issue, what specific topic, 'di ba? Kasi kita mo si Kiko Pangilinan, pag tinignan mo yung itemized list na yan, so including his salary, 104 million ang budget niya sa isang taon. 104 million. Kiko Pangilinan. Isang senador lang yan, mga friends. 104 million. So kasama na dun yung sweldo niya. Tapos, Bex, nakakaloka, pag tinignan mo yung itemized list na yon, it doesn't make any sense. No rhyme or logic. Bakit iba-iba kayo ng ng ganitong allotment? Ba't kayo iba-iba? Bakit walang standardization? Yes. Kasi yun feeling ko kasi yun yung isa sa mga ayaw nilang makita. Yes. Tao, yung galaw ng pera doon. Kasi malalaman natin, bakit ang daming nakuha nung isa? Bakit yung isa hindi masyado? Yes. Mga ganun.
ano yung gabay ninyo na yung isang senador, 104 million, yung isa 65 Isa. lang. Mm. Di ba pantay-pantay lang naman kayo dyan? Di ba ganyan ang prinsipyo sa Senate, di ba? You are, primus inter pares, parang, ano bang tawag dyan? Ano bang tawag dyan? Tanungin natin kay biological world. Well, supposedly, yung pare-parehas sila ng dapat pare-parehas sila ng entitlement. But, well, siguro, kailangan natin nga i-consider na ano naman talaga kasi, iba naman rin kasi talaga yung requirements ng trabaho nila doon. In a sense na, ang labanan sa House of Representatives is really labanan sa boto. So, ngayon, sino yung tagapagbigay ng carrot doon? 'Di ba? Ano yung carrot na ginagamit? Oo, bakit ano kayo na iba-iba yung allotment? So balik tayo kay Kiko Pangilinan kasi ito yung sa impact leadership na. So sinagot siya nung isa, sabi niya so ini-highlight yung liquidation by certification. Tapos sumagot si impact leadership. Sabi ni impact leadership, hindi mo highlight yung inconsistent with applicable accounting and auditing rules. So sinagot siya nung isa, sabi sa kanya, ano ba ang applicable accounting and auditing rules for liquidation by way of certification? Meaning, walang audit. Paano ba naman kasi na-audit ang certification? Pakitanong naman mga kilala mong CPA dyan. So, pinost ko to sa aking wall at sinagot naman siya ng isang CPA. Ang certification ay dapat galing sa relevant third-party sources po. Based on my CPA experiences, we need receipts, preferably OR. OR is official receipts as corroboration sa mga liquidation po. Kasi nga, guys, this has a huge implication na halimbawa na 18 billion. Can you imagine 18 billion ang MOOE, combined MOOE ng Senado at Kongreso this year alone. Imagine niyo walang resibo 'yan. So pag bumili sila, pag bumili sila kung saan man, they don't need to ask for receipt kasi hindi naman required. So ibig sabihin, there is some black market going on in building the MOO. 18 billion circulating in our economy na ano yan, magbabayad ba ng tax yung binilan kasi hindi naman sila kinuna ng resibo or whatever, di ba? Tapos may pautot pa to si impact leadership na ang tawag dito, yes, hindi sinasakyan nila yung MOOE na yan. Pagkatapos, pinost nila MOOE ni Inday tsaka MOOE ni PRRD. Ang problema ni mga bakla. Wala kami problema dyan kasi na-audit yan. Naliliquidate yan via receipts. Hindi yan yung issue. Diyos me. Ang hindi kasi nila alam, iba ang disbursement sa executive department. Bakla, sa executive department, hindi kakaunti lang dyan ng discretionary fund. Even confidential fund, ano rin yan, subject to auditing din yan. Correct. Hindi yan katulad na pag nagbigay ka ng pera sa congressman or sa senador, bahala ka na. Sa executive, no. No. Kung ano yung nakalagay doon sa ano mo na halimbawa ito lang yung budget mo for subscription. Tapos nag-over ka or nag-under ka doon, kukwestiyonin ka. Yung congressman, anong limit nila? Up until their full allocation, 'di ba? Yun lang yung limitation nila . Basta hindi sila lumampas doon sa budget na binigay sa kanila. As a group, diba? 'Di ba? Yung Senado as a group, Kongreso as a group. Pero ang concern kasi natin dito is one office, one auditing. Dapat ganoon ang
policy. Kasi Oo. opisina mo yan, gumagamit ka ng pera ng taong bayan, you should be individually audited. Oo. Hindi excuse dapat yung it's too burdensome. No. Diba? No. Anong too burdensome? 'Di ba? Yung mga yung mga police patola kailangan nilang mag-liquidate ng mga expenses na inatang sa kanila ng opisina nila, 'di ba? And that is above and beyond dun sa usual nila na trabaho. 'Di ba? Yes, Mga pati teachers, mga teachers sa public school. Oo, Mga teachers sa public oo. school. Diyos me, mga teachers sa public school. I mean, kung nakikita nyo, yung ibang mga government employees, especially yung mga nasa executive, that they have to do all this liquidation on top of their regular duties. Pagkatapos, yung House of Representative at saka yung Senado, magrereklamo na it's too burdensome. Wala nga silang, pwede nga silang kumuha ng tao na, na bonggang-bongga kung gusto nila, 'di ba? Meron ba silang limitation pagdating doon? I mean, parang ang flimsy nung reason na it's too burdensome kaya ginawa na lang namin na via certification. I don't know, baka ang sinasabi rin kasi nila burdensome for COA. Hindi, kasi ganito yan paano magiging burdensome for COA dahil walang tao? The solution there is palakihan niyo yung budget ng COA. Oo. Payagan niyo silang magdagdag ng personnel na 'di ba na appropriate para ma-cover niya yung entire House of Representatives at saka yung Congress, exactly. At yung Senado. Ganun naman yun na parang bakit kailangan kasi ganito ang Kongreso meron silang power of the purse. Ngayon, great power comes with great responsibility. Pag ikaw mag-exercise ka ng power over someone, like power of the purse over someone, meron ka dapat moral ascendancy. In order for you to exercise that power well and effectively and believable and talagang ex-senadora Kemelatik, ganon. May question ako sa iyo, Sas. Kasi ang tawag dito, isa dun sa mga parang laging nagpa-pop na question na they look at this inquiry kasi na bakit ngayon lang nagingay si PRRD diyan tungkol diyan sa certification sa audit ng Congress, ganyan. But ngayon lang siya nagingay. Bakit nung time niya hindi siya nagsalita about it? Ayan. Anong response mo diyan? Because si PRRD ay presidente. Meron kasing separation of powers ang judiciary, legislative, at executive. The executive, the president, hindi niya pwedeng ganun-ganunin yung legislative. So, kaya siya nagsasalita ngayon because he's just an ordinary citizen. Yeah, private citizen. Diba? Kaya hindi siya nagsasalita. And always also remember, the Congress has the power of the purse. So, pag binangga mo yung Kongreso, magsasuffer din magsasuffer ang budget mo. Naintindihan nyo ba, guys? Ang nag-a-approve ng budget ay ang Kongreso. Naintindihan nyo ba yan? So, kung yung presidente, ganyan-ganyanin ng Kongreso, patay ang budget allocation mo. Hindi papayagan. Kasi hindi naman presidente ang nagde-decide ng final amount . Correct. Di ba nung panahon ni Duterte, merong mga zero na mga department, mga zero budget noon. Di ba? Yung mga zero budget sila dyan. So, tapos, pagka-power ganun talaga yung power of the purse. Kaya nga, dapat, kung may power of the purse ka, dapat may responsibility of the purse ka rin. Ano yung responsibility mo sa power na yan? Bilang power holder, dapat
kung gusto mo ng transparency sa iba, dapat ikaw dapat ang maging halimbawa ng transparency. Oo. It calls for it calls for responsibility on your end. Yung power po ninyo to distribute yung our money to different government offices does not include the power to absolve yourself, 'di ba? From Yes. from proper audit, 'di ba? Ang sa akin kasi ngayon kasi grabe rin yung grabe yung abuse ng Congress eh. Grabe yung grandstanding na ginagawa nila. Like yung dito sa yung ginawa nila dito sa when you watch congressional inquiry, kahit Senate, nambababoy talaga sila ng mga speaker, ng mga guest speaker. 'Di ba? Grabe yung abuse eh. Grabe yung abuse. Tapos makapagsalita sila. Kala mo sila ang pulpito ng katotohanan at pagsasalba ng kaluluwa ng sanlibutan. Ganon sila kung magsalita. So, may rin, kumbaga parang, well, napupuno rin yung tao eh. And I think, because of that, dahil nga tapong kayo ng putik doon sa mga pinagkukuha yung mga guest speaker, pagka mag-i-inquiry kayo, magsi-Senate inquiry or congressional inquiry, you had it coming, 'di ba? Talagang babalikan sila. Ang daming departments na hinihingan sila ng resibo, asan yung resibo nito, ano yung liquidation nito, paano yung procurement nito. May narinig ba kayo kung paano ang procurement ng isang senador ng bond paper niya? True. Saka, guys, ang senador meron niyang office equipment bibili. Ang pinambibili nila ng office equipment ay pera ng taong bayan. Therefore, that office equipment is state property. Nakarinig ba kayo ng turnover nila yung nagigets niyo ba kung gaano kaaksaya, guys? Nagigets niyo ba gaano kaaksaya, guys? Oo, and we're talking about pagka meron silang binili, dahil hindi mo naman alam kung ano yung binili nila, walang proper ganito sa government nga pagka mag-e-exit ka sa government, yung stapler na bulok na inisyu sa'yo, okay? Na binili pa 10 years ago, just 5 years ago, as in bulok na talaga, ganyan. Bulok na talaga na stapler na binigay sa'yo. Pag umalis ka ng government, kailangan mo i-surrender yun kasi inisyo yun sa'yo. Kahit nabili pa yung item na yun using, a budget for fiscal year, let's say, 5 years ago, 7 years ago, 6 years ago. Kaso, na-issue sa'yo yun eh. Ngayon, pag hindi mo na i-turn over yung stapler na yun, yari ka. Hindi ka makiklear. Pagkatapos, walang ganun sa di ba? May ganun ba sa House of Representatives? Ayun na nga di ba? Ganito kaaksaya, guys, Every year, every 3 years, nagpapalit ng congressman. So, lucky, of course, yung iba nare-re-elect, yung iba hindi na-elect. So, can you imagine, pag hindi sila na-elect, iba na naman yung gamit yung bagong congressman. So, guys, kasi parang ganun yung dating Di ba, Sas, kunwari, nanalo ka ng 18th Congress, okay? Nanalo ka, Representative Sas Rogando Sasot, ganyan. So, nandun ka sa batasan, nag-occupy ka ng office doon. Yung office mo na yon ay galing kay Representative, let's say, Sandro Marcos. Oo, halimbawa. Sa akin, galing sa akin. Galing sa akin. Halimbawa, si Congresswoman Biological Woman. Congresswoman Biological Woman. Biological Woman. Ay natalo ni Congresswoman Cosmological Woman. Oo. And so, my office has to be turned over to SAS. Ganyan. Yes, ganon. So, ngayon, siya na yung mag-o-occupy. Di ba? Nung nanalo ako, bumili ako ng aircon dyan, bumili ako ng 10 electric fan, bumili ako ng mga computers, kineme, ganyan-ganyan.
bond yung paper, bond bumili ako ng paper, school stapler, bumili supplies, ako ng ganyan. oo, Yes. envelope, ganun-ganon, ganyan-ganyan. Ngayon, kung kunwari, pag si Sas na yung gagamit ng opisina, anong mangyayari doon sa pinagbibili kong aircon? Anong mangyayari sa pinagbibili kong mga Furniture, electric fan office, dyan, furniture? office supply, ganyan. Wala. Hmm. O di, ano na, itatapon na? Oo, Or kanila na yung, pag-alis ko na opisina, iuwi ka sa bahay ko na yung didiretso? Ganon ba? Ganon ba? Hello, cosmological woman, kailan ka ba lilipat dito sa opisina? Wait lang ha, papahakot ko lang lahat ng gamit. Papahakot ko lang yung sofa. Teka, kailan ka ba maglilipat? Darating na yung lalabo mamaya, magpapamove ko na to. Diretso sa bahay ko. Ganon? diba? Can you imagine, every congressman every 3 years nagpapalit ka. Sobrang aksaya. So, ibig sabihin, guys, pag piningdan mo yung mga opisina nila, wala silang standardized. Okay? Basta, itong pera, bahala ka na dyan. So, ibig sabihin, magpapalit ka, Gar. So, ano nangyayari? Ano nangyayari dun sa mga equipment? Hindi na, ano yun? Bakla! Ano yun? And you have huge budget for that every year. Diba? E di kung ganun rin ang pala ang usapan, Bex, bibili na ako ng pinakamahal na upuan na makikita mo sa buong buhay mo. Diba? Nagagamitin ko sa loob ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. Diba? Diba? Yun nga yung yun nga yung reason kaya ginawa yung procurement laws eh. 'Di ba? Na dapat prudent yung spending, ganyan-ganyan. Ayun na si Mami Laika. Oy, Yan. Mami Laika, Mami Laika, invite yes ko nga ka. ito. Wait, invite ko. Go. Tuloy mo na, go. Ayun. So, yun nga yung reason, 'di ba? Well, maraming hindi maganda dun sa existing natin na procurement law. Pero yung procurement law, kaya siya kinreate kasi nga, gusto mo ng prudent spending sa part ng government na hindi ka dapat bili ng bili, hindi ka dapat gasta ng gasta, hindi ka dapat, alam mo yon yung walang kapararakang gastos, ganyan. So, Girl, you don't have that nakakaloka kind of, ha. Nakakaloka sa ibang public school. Dot matrix pa yung mga printers nila. Correct. Diba? Diba? Sa laki na, if we are going to put some measures on how these legislators, if we are going to require them to spend money prudently, 'di ba? Ano mangyayari? Makakagasta ba sila ng ganyan? Hindi. Kasi girl can you imagine, naalala ko noon, tatrabaho pa ako sa Channel 9. Meron kaming kinover na school. Girl, sa bukid doon pa ata yun, girl. Nakakalayo, girl. Talagang, alam mo yung mga teachers, talagang, yun talaga magkukross pa talaga sila ng isang bundok, ganyan, para makapunta ng, tapos naiiyak ako, kasi nga, sabi nila sa akin na, hindi raw sila makabili ng, makapagtayo ng isang classroom kasi nga grabe talaga yung proseso nung pag-request, i-justify mo pa. Can you imagine? Sabi ko, ba't kaya? Wala ba silang mga mata? Oo. Wala ba silang mga mata kung bakit kailangan yung classroom? Oo. or bakit kailangan ng bubong? Di ba parang, kailangan ba i-justify na kailangan ng bubong ng classroom or something like that? Oo. So, ganun yung eksena. So, ngayon, yung mga congressman, wala silang ganyan, guys. Hindi sila subject sa ganyang procurement. Kung gusto ni Tambalos Laws na, ipa-upholstery yung office niya, wala na tayong magagawa doon. Kung today, gusto niya, grade yan lahat, at pina-upholster niya lahat yan, 'di ba? Tapos sa susunod na araw, yellow, sa susunod na araw, pink, 'di ba?
I mean, there's no limitation, di ba? There's no You can limitation. you can correct us. Do they have any existing rules on how to procure things? No. 'Di ba? You can correct us. Meron ba? Meron bang ganong klaseng measure sa House of Representatives that would limit how much they can spend on certain transaction? No. 'Di ba? Wala. Ayun. Kaya nga yun ang ano, yun yung ano natin eh, wala kayong standardization on how you're going to spend uh, money. Wala rin kayong rules on disbursement na ito lang dapat ang eksena. Kasi pag tinignan mo yung 2020 itemization, again guys, wala siyang logic. Mm-hmm. 'Di ba? Parang ikaw, Joey, pag nasa corporate world, pag tinignan mo yung itemization nila no nasa COA, what will you Inatado say? lang eh. Oh, inatado lang eh. Inatado lang yung ito gagastusin mo sa ang tawag dito kunwari lang ay ito gagastusin mo lang sa supplies tapos ito sa consultancy tapos ito yung ganun lang hindi siya I mean so ngayon ano exactly yung binili niyong school supplies sino exactly yung mga binayaran ninyong mga consultant and why do you need those consultants in the first place? Exactly. Can you imagine? Alam balik tayo dito kay impact leadership, no? Dahil nga tao yung Kiko Pangilinan. Can you imagine, meron siyang salaries and benefits ng kanyang mga empleyado, 50 million for a year. Wow. So siya, for a year, ang sweldo niya ay 3 million. Obviously, yung mga staff niya, mas mababa yung sweldo dapat, di ba? Ano ba yan? Sakop ba sila ng salary standardization law ng gobyerno? Parang I don't know. Ang alam ko, yung mga perks nila talaga, Congress talaga yung nagsiset. Ganun. Congress talaga yung nagsiset. So, ibig sabihin, hindi sila sakop ng batas. Yung usual na hindi, ang alam ko, entitled pa, bukod pa yun dun sa nare-receive nila na 13th month pay, mid-year bonus, yung mga ganun. Bukod pa yun, sakop sila doon. Pero, yung standardization, performance bonus nila, yung mga ganun, yung mga perks na nakukuha nila, they can freely set it eh. Kasi, hindi sila sakop ng standardization, ng salary standardization. When it comes to the bonuses, I think they're not. Yung salary. Sa salary, sakop sila. Parang talaga? Meron rin silang salary grade. Depende dun sa position. So, yun yung parang pinaka-basic pay nila. Pero, yung mga perks, kasi, like, naririnig ko dati yung mga kakilala ko nagtatrabaho sa legislative. Parang meron silang bonus every quarter, ganun. Ganun kaya nga ang inaano nila nun before, kung gusto mong mag-government, doon ka magtrabaho kasi malakas nga rin magpa-bonus yung mga kasi syempre hindi naman sila nahihirapan to baka rin nila yon skill rin nila yon para naalala mo yung kwento ni Harry Roque, ni Spokes Harry Roque. Di ba sabi niya, ang rason ng mga dating, kunwari, di ba, si biological woman ay natalo na sa election. So, si cosmological woman ay ang bagong kongresista. Ang bagong kongresista. So, syempre, si biological woman, meron akong staff. Meron akong mga staff. So, ngayon, yung mga staff ko, syempre, pag umalis ako, mawawala na rin sila ng trabaho. Sabi nila ni Spokes Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, ang usually daw, pagka nag-i-interview sila ng mga tao na tatanggapin nila sa opisina, na usually ay galing rin naman sa opisina ng mga previous, kunwari sa akin. Syempre, sabihin ko, ang tawag dito, cosmological woman, can you please accept itong mga tao na to, ganyan.
Kasi kakailanganin mo rin sila sa liquidation. Ganon. Kailangan may papaswertuhin ka, kailangan may ano ka. Eh, since yung mga tao na to, sanay na sa ganyan mga kalakaran, di ba? Eh baka yun, si Trillanes, di ba yun rin yung naging issue ni Trillanes noon, na meron siyang 90 plus na consultant sa isang taon? Di ba? Yung meron siyang ganong karaming consultant sa isang taon. So, ayun. So, walang limit walang Wala nga, it doesn't make any, wala talagang logic yung disbursements nila, no? So, pag tinignan mo siya, ano to? Parang it doesn't make any sense. Ano to? Discretionary? Kaya siya discretionary kasi hindi siya standardized. No? Na parang, wait lang, bakit ikaw mas marami kang ganito? Ano bang na-achieve mo sa buhay? Di ba parang, bakit? Ano ba gusto mong ma-achieve? Tapos, pagka tinanong mo yung House of Representative, feeling nila ina-attack sila. Ano ba? Kasi nga, diba? Ano bang topic? Diba? Ano bang top? Hindi ano bang topic ng pinag-uusapan? Si Sara ba? O kung paano ginagastos ang pera ng taong bayan? Di ba yan naman ang naging issue kay Sara? Yung paano ginagastos ang pera ng taong bayan. Mm-hmm. So ngayon, kung yan talaga ang topic at hindi si Sara, dapat pag-usapan natin kung paano ginagastos ang pera ng taong bayan ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Uh-huh. Kasi kung si Sara lang ang topic, ibig sabihin niya, pamumulitika lang yan. Uh-huh. Correct. At hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ayaw niyong sagutin, ayaw niyong magsalita about it. Kung ikaw Sas, kunwari, nasa kongreso ka ngayon, pagkatapos dahil nga binabato yung kongreso ng sangkaterbang hashtag, hindi MOOE pera yan. Anong gagawin mo? Paano mo i-address yung ganitong klaseng Well, unang-una, no, kung ikaw ay nasa kongreso, ibig sabihin, alam mo na yung kalakaran na ganyan. Kaya nga, di ba, si Harry Roque, di ba, sinabi, ang tinatanong, bakit si Harry Roque ngayon lang nagsalita? Bakit nung nasa kongreso siya, hindi siya nagsasalita about this? Kasi nga po, pag ikaw ay nagsalita ka laban sa ganyang patakaran, hindi ka bibigyan ng malaking MOOE. Nagigets din nyo? Titirahin ka nung mafia. Pagkakaisahan ka. Pagkakaisahan ka. So, ang gagawin mo na lang, makikisama ka. Naintindihan nyo ba? Makikisama ka. Ganyan naman dyan sa Kongreso at Senado, kailangan mo makisama para may pera ka. No? Ngayon, kung pupunahin mo na... kaso nga ngayon, nagtatanong na yung sambayan ng Pilipino. Congresswoman, cosmological woman, since nakaupo po kayo ngayon at ang taong bayan ay nagtatanong tungkol dito sa kung paano mo ginastos ang iyong MOOE. Ano yung what do you think is the most intelligent way of addressing it? Sandali lang, sagutin lang natin si Maribel Spilok, nakakalokay pangalan. Ang ibig sabihin po ng MOOE ay maintenance and other operating expenditures. Ito po ang budget ng pagpapatakbo ng operations ng isang opisina ng gobyerno. Okay? MOOE. So, ngayon, paano ko ito sasagutin? Ang sasabihin ko is, well, ang nakaugalian lang talaga dito ay liquidation by certification. Wala talaga siyang resibo. At ako, naupo ako dito, gano'n ang patakaran. Oh, kasi why do you need to go around the issue? Na pwede mo namang sagutin eh. Ano bang sistema nyo dyan? Liquidation by certification or liquidation by resibo? Ngayon, kung liquidation by certification, o di dapat ipaliwanag yung i-justify ninyo kung bakit kayo dapat liquidation by certification. Kasi ang liquidation by certification lang talaga is confidential funds. Oo. Saka intelligence funds.
wala ni isa sa kanilang nag-a-acknowledge kung ano yung existing na audit, audit practices nila doon. Wala nga. Wala sa kanila, walang nag-a-acknowledge. Parang, ano Kasi ba nga, to? Kasi, kung gusto nyong palita, kung gusto nyong kung gusto, kasi nga ako, halimbawa si Cosmological Boom ay nasa Congress, sabi ko, eto siya, pero dapat palitan natin siya. Willing naman, Correct. pwede mo naman sabihin na willing naman ako na palitan yung practice, no? Let's do it para sa bayan. Kasi nga, So, para first acknowledge the practice, yes, diba? First acknowledge the practice. Diba? Ngayon, kung ayaw mong i-acknowledge yung practice, ayaw mo rin palitan, ibig sabihin, nag-e-enjoy ka. Correct.